Sa panahon ngayon, hindi na kailangan na ikaw ay mamatay bago ka hirangin na isang bayani. Tunay na bayani yung nagsasakripisyo para sa ikabubuti ng iba, tao man, hayop o para sa kalikasan. Kadalasan, lingid sa kaalaman ng nakakarami ang ganitong mga pagmamalasakit. May mga ipapakilala kami sa inyo ngayon ng mga patagong kabayanihan. Oh my hero, ikaw ba to? Bayani ba ka mo? Hindi kailangang may kapa o maskara. Hindi rin uso ang pagpapakamartir at mamatay na may monumento bago tawaging hero. Dahil sa simpleng paraan ay pwedeng maging bagong bayani ng bayan. Best example dyan, silang mga low-key, hindi mga viral, pero lahat vital. Si Kuya na manggagamot na takbuhan ng mga napipilayan at nababalian ng mga buto. Si dog lover na misyon ay magligtas ng mga asong walang laban. Si Boy Sisid na tagalinis ng ilog Pasig. Si Lolo Librarian na nagtuturong magbasa ang mga bata. Lahat sila mga hero sa simpleng paraan ng kanilang ginagawa. Ayan, malalim. Sige, diretso katawan. Araw-araw maraming aray ang naririnig sa lugar hilutan sa Cavite. Sunod-sunod ang sugod ng mga pasyente na halos iisa ang iniinda. Kundi napilayan ay na-dislocate ang mga buto. Babae o lalaki man, kani-kanya ng sakit sa katawan na pinoproblema. Tulad ni Kathleen na may sakit na sciatica o yung pananakit sa likod. Ang aking concern po is talagang sa back. Kasi mainly either long standing position po pag nagpe-patient or matagal nakaupo. So yung pressure po namin is nandito talaga siya. Nagpa-check up po kami, ang sabi is sciatica nga po. Then, 1 week po yun, hindi po talaga ako nakalakad. Hanggang sa nagpa-physical therapist na po kami, ilang sessions, wala po talagang nangyari. Then, nag-decide po kami, maghanap kami ng chiropractor, ganyan nga po, bone setter. Tapos nakita po namin si Ermitanyong Lagutok, syempre, nag-try. Marami po kasi talaga is takot. Syempre, kahit po ako takot noon, ang hinanap ko po is yung certified. Buti na lang may nakapagsabi sa kanya na puntahan si Kuya Robert, ang tinaguriang Ermitanyong Lagutok. Isang session lang, nakalakad na po ako, normal. Ang ano po is yung mga pinapalagutok po. Ganun po siya. Then, in-explain niya po, isa-isa yung sa bone. Suggest ko, itry nila sa certified na bone setter. Maging ang iba pang pasyente, lalo na yung mga naipitan ng ugat at nabalian ng buto na mga basketbolista, ang makakapagpatotoo sa bayaning manghihilot nga itong si Robert. Pag maglakad ako, parang yung buto ko parang nagpang-abot na. Dislocate ng mga dito sa tuhod. Kaya desisyon na ako na pumunta rito. Para nakita ko na okay lahat yung mga pasyente nga dumating dito. Hindi inakala ni Robert na sa kanyang pagtulong, marami ang tatawag sa kanyang hero. Dahil sa mga pamamaraan na nakikita nila sa akin, yung paghihilot pilay ko po, nakita ho nila na hindi nasasaktan sa alternatibong pamamaraan. Nagustuhan ng mga tao, lalong-lalo na yung mga walang kakayanang magbayad ng mamahalin sa operasyon, nagagawa natin ng solusyon. Nagsimula daw si Robert na nangarap manggamot. Noong bata pa siya, nakita niya ito sa kanyang ama at ina. Dahil sa kalikutan namin, kami po ay naging produkto na rin po kami ng paghihilot nila. Sa nasaksihan namin ginawa nilang paghihilot, naramdaman namin yung ginhawa sa katawan namin. Pumasok na sa kaisipan ko na okay pala, hindi kinakailangan ng lahat ng sakit ng katawan o anumang pilay, hospital agad. Ang isa sa mga hindi makakalimutan ni Robert ay noong may inilapit sa kanya na pasyente na hindi na halos makahinga. Sobrang sarap ng pakiramdam na ibinibigay nila. Alam mo yun, yung halos buhay nila, ibigay nila sa'yo na ikaw na, ipinapaubaya ko na sa'yo, pagalingin mo lang ako. Andyan na yung merong nag-aagaw buhay. Kasi pupunta dito sa klinik, tumitirik na mata, wala pa ba akong gagawin? Mamamatay na to eh.
Sa talento na ipinagkaloob kay Robert, karangalan daw niya ang makatulong sa bawat nangangailangan. At ang tawaging bayani, lubos niya itong pinasasalamatan. Actually, hindi ako presyo muna bago mag-treat eh. Treat muna bago natin pag-usapan yung ano. And then minsan ang bayad nga sa atin, luha lang eh. At yun ang pinakamasarap itulog. Ang umaalingaw-ngaw sa'yo, yung iyak ng pasasalamat. May paalala rin ang hero na si Robert sa bawat kapwa Pilipino. Iisa lang ang buhay, walang take two. Gawin mo na yung best. Kung hero ng mga nabalian ng buto at napilayan si Robert ng Cavite, bayani namang itinuturing ng mga asong Pinoy o Aspin ang Filipino-Canadian na si Nikki. Musmus pa lang daw si Nikki, mapagmahal na talaga siya sa mga aso. I've loved dogs my whole life, but when I rescued a street dog from India, he came with a lot of traumas. He was abused, and I hired lots of trainers in Canada to help him. So that was 16 years ago, and I ended up, that was my career. I started working with aggressive dogs mostly, and he changed my life. Simple lang noon ang pangarap ni Nikki, ang maging dog rescuer ng mga asong biktima ng mapanakit na mga tao. Pero mas nag-level up ang kanyang calling nang minsang mapunta sa Cebu at masaksihan ng kalunos-lunos na itsura ang mga aso na ginagamit sa iligal na palabas. My career took me to Cebu, and I started working with a foundation that was rescuing pit bulls from illegal fighting rings. So from there, I was supposed to help train and rehabilitate the dogs and hopefully get them adopted. Ang pinaka-hindi makakalimutan ni Nikki ay noong makita niya roon ang ibang aso na nagngangalang Kenneth. Halos hindi na daw ito makakilos dahil sa tindi ng sugat sa muka. One of my first rescues was a dog named Kenneth. They performed a long surgery. He was only 4 months old. He had to learn how to eat all over again because food would go up into his nose through the holes. But he was a very special dog. So we took care of him in Cebu for a couple of years, and then I brought him home to Canada. He's 14 now, and my mom's the one who adopted him in Canada. Hindi man nakakapagsalita si Kenneth, alam niyang si Nikki ang kanyang hero. Nakapasyal na rin sa iba't ibang bansa at mula nang ito ay kinupkup ni Nikki. Tulad ni Kenneth, gusto ni Nikki na mas marami pa ang masagip ng mga asong binamaltrato at sa tulong ng Island Rescue Organization o IRO, sigurado raw magiging posible ito. The organization is called IRO, Island Rescue Organization. They also had a shelter for street dogs. So I would go and visit and just play with them, and then that became a whole other job. All day long we were working with street dogs, helping to get them adopted as well, rehabilitating them, which I'm sure, as you know, it's not easy to approach a lot of them, especially if they've been injured. So teaching them to have a leash and to walk and be a domestic house pet was not easy, but definitely a passion of mine. This is Presley. She's just a little princess. She's my tita's dog. All of my tita's dogs have famous people's names. So her father is Clooney, after George Clooney, and her brother is Elvis, and she is Presley. Sa ginagawa ni Nikki, naging idol siya ni Tinet na isa ring advocate sa pagsagip ng mga aso. Your dogs, your pets are like children. So me, I have no children. I tell everybody, 5 children on my bed. For all you pet lovers, like I said, number 1, teach them good behavior. Make sure all their vaccines, you're on top of them. Check what food is bagay to them. Some of them may have allergies, skin, but your vet, which you have to have a good relationship with, will advise you on anything that you need to know. Dapat nating maunawaan ng mga street dogs ay nagiging agresibo lang kapag sila ay in pain o dumadanas ng trauma. Nakakatuwa na sa Pilipinas, tulad ko na rin ngayon, dumarami na ang mga hero ng mga aso at pusa. Naway ipagpatuloy nating lahat ang pagsagip sa mga kawawang hayop. Katulad ng mga hayop na hindi nakakapagsalita, pero naghahanap ng kalinga. Ang kalikasan din ay ganon.
Bago pa mahuli ang lahat, simulan na nating gayahin ang isa sa hero ng Ilog Pasig, ang basurero na maninisid na si Sito galing Tondo. Mula sa trabaho niyang pangangalakal, bakit hindi kalat sa ilalim ng ilog ang kanyang sisirin at iahon? Kumita na siya, nakatulong pa siya sa kapwa niya Manilenyo na binabaha tuwing habagat season. Ako po si Nancito Moreno, na isa pong mangangalakal dito sa Ilog Pasig at naglilinis din ng mga basurang inaagos. Sa kanyang simpleng ambag sa Ilog Pasig, natutuwa sa kanya ang maraming tao. Hanga sila sa lakas ng loob ni Sito. Sa isip niya, hindi raw hadlang ang hirap ng buhay para magbigay ng tulong sa kalikasan. Ito ang munti niyang tulong para kahit daw papaano makabawas siya sa basura ng bayan. Sa kaso ni Sito, mahirap, delikado, pero may silbi ang pakiramdam niya sa mundo. Kung naging bayani si Sito ng Ilog Pasig dahil sa pagmamalasakit sa kalikasan, isang lolo naman sa Makati ang nagpaka-hero din sa kanilang barangay. Sa tahimik na kalyeng ito, kita ang isang mini library sa labas ng isang bahay. Dito walang membership, walang bayad, walang limitasyon dahil pure ang kanyang intensyon na makatulong sa mga batang gustong magbasa at matuto. Siya si Lolo Nani. Pero paano nga ba nagsimula ang ganitong misyon ng 75 years old na lolo librarian na si Mang Nani? Nung bata ako, nakalimutan ko na ang mga aklat ang malaking tulong sa aking pag-aaral. Nahihingi ko yung mga aklat na magaganda na dala-dala ng mga classmate ko nung nag-aaral ako. Napapalitan ko ng mga pagkain, laruan, makukuha ko yung mga aklat nila. Para kay Lolo Nani, sagrado ang bawat aklat dahil galing ito sa kalikasan. Ito daw ay papel na galing sa puno at nilagyan ng mga kwento at sinulatan ng mga kasaysayan. Nag-aaral naman ako sa kolehiyo. 4 na taon akong nagtrabaho sa silid aklatan. Buhay ko yung sa paaralan na kasama ko mga aklat. Siguro, talagang kasama na to sa aking pagtanda. Ang mini aklatan pang ito, inisyatibo ni Lolo Nani para pamarisan ng bawat barangay. Pangarap ko lang talaga. Bukod sa maobserbahan ko yung komunidad, may maitulong ako. Nung nagkaroon ako ng pagkakataon, so sinimulan ko sa isang pamamaraan na hinanap ko yung batas nito. Meron namang batas, yung pagtatayo ng mga silid-aklatan sa Saligang Batas. Ito nga yung Republic Act 7743 na lahat ng barangay dapat merong silid-aklatan. Halos lahat ng barangay walang silid-aklatan. Kanya yun na yung naging simula. Dahil nga yung panahon na nakilala yung aking aklatan, hindi ko naman gustong magpakilala. Ang nangyari, nakilala naman ako sa pamayanan. Ang gusto kong makilala ay yung gawain ng mga batang street dwellers na may angkin silang talino. Yun ay hinahanap ko sa mga kabataan. Marami na rin daw natulungan ng aklatang ito sa loob ng 25 taon. Yung iba nga, doktor na eh. Nag-PhD na eh. Nagtuturo na. Dahil sa pangarap at advokasya ni Lolo Nani, nakarapatan ng bata na matuto at magbasa, saludo ang kanyang kabarangay at tinuring siyang isang tunay na bayani ng kanilang lugar. Malaking bagay po sa mga kabataan po na natutulungan niya. Yung books na inaalok niya, libre. Ngayon po kasi wala na po tayo nakikita mga libro. Ngayon kasi mabilis na mag-research sa sa cellphone lang po eh. Pero iba pa rin po yun talaga ang libro. Dito nakakakuha sila ng karunungan at nakakapagsosyal sila ng
face to face at saka nakakakuha sila ng mga basahin. Salamat po sa libro, Mang Nani. Salamat po sa libro, Mang Nani. Ang daming mga bata na hindi makapag-aral ang natutong magbasa dahil sa mga libro na hindi niya ipinagdamot. Sa likod ng mga simpleng mga tao pala, may mga real-life superheroes na dapat kilalanin at parangalan. Sila yung mga tahimik, pero tuloy-tuloy ang paggawa ng kabutihan. Walang ingay, pero ramdam sa buong bayan at paligid. Maraming ganyan. Ikaw, kailan ka magpapakilala?